Kailangan ko ng EMS sa aking lokasyon. At kailangan ko ng 94 na mauna at kunin siya. 57, hanapin ang isa pang tao. Hello? Dalawang walang malay at duguang tao sa sahig. Isang RV park sa Florida ang pinangyarihan ng dobleng pagpatay at hindi pa rin nahahanap ang suspect. Narinig naming lahat. Narinig ko ang walang tigil na sigaw ng tulong. At pagkatapos, may ilang sandali na wala akong narinig. Kaya naglakad kaming lahat papunta rito para alamin kung ano ang nangyayari. At pagkatapos, narinig ko ulit ang sigaw ng tulong. Noong oras na yon, lumingon ako at nagsimulang tumawag sa siyam na isang-isang. Tumigil ka dyan. Naalaman agad ng mga detektiv na lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao. Natakot talaga ako na mangyari ito. Totoo yan. At alam niya rin yun. Alam din niya yun. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Nang matagpuang patay ang isang babae at ang mapapangasawa niya sa kanilang bahay, agad nabunyag sa investigasyon ang madilim at marahas na kasaysayan ng pamilya na nauwi sa trahedya. Nobyembre 10, 2023, Bradenton, Florida. Maraming tawag ang natagap ng siyam na isang-isang noon dahil sa isang kakila-kilabot na pangyayari sa lokal na RV park. May isang babae sa loob ng bahay na sa tingin ko ay binubugbog. Naririnig siyang sumisigaw ng, "Tulong! Tama na! Tulungan niyo ako!" Kaya tumatawag ako para humingi ng tulong. Sige. Parang may kaguluhan sa bahay. Sige, ilalagay ko nung to sa tabi ko, ha? Si G, Sige. ikaw ay Sige. Ilang minuto na ang nakalipas mula na nangyari ito? wala pang isang minuto. Sige, nandyan ka ba ngayon? Opo, ma'am. Sige. May armas pa ang alinman sa kanila. Okay na kung di mo alam. Hindi ko alam yon. Ang alam ko lang ay nagkaroon na sila ng alitan dati at naririnig ko siyang sumisigaw ng tulong sa loob. At nairinig mo. Verbal pa rin, kung hindi mo alam, ayos lang yon. Physical ito kasi naririnig ko ang kalabog sa loob. Sige. Naipasa ko na ito sa tanggapan ng sheriff. Hindi nito tinatagalan ang pag-respond nila. Kailangan ko lang ang paglalarawan ng suspect. Puti, itim, o Hispanic. Si Ay Puti. Cowboy ang tawag sa kanya. Di ko alam ang tunay niyang pangalan. Sige. Ang pangalan niya? Sia? Sasabihin ko. Ilang taon na si Cowboy? Sa tingin ko, nasa huling 50 na siya. Sige, at ang pangalan niya ay Patty. At malamang pareho lang sila ng edad, pero... Sige, ikaw ba or may iba pang nasa panganib na yon? Hindi po, ma'am. Sige. May mga batang nandun ba? Wala po akong alam. Sandali lang, lumalabas na siya ng bahay. Iwasan mo malagay sa panganib. Hindi, medyo may kalayuan kami sa daan, pero siyang nasa panganib. Kaklabas lang niya ng bahay. Anong kulay ng damit at pantalon niya ngayon paglabas niya? Naka-charcoal gray na damit siya at khaki na pantalon. May nakita akong lalaking tumakbo sa kalsada at may isa pang lumalabas. Galing siya sa may pang-apat na camper mula sa amin at punong-puno ng dugo ang katawan niya. May isa pang lalaking lumabas mula sa katabi namin at nagsabi, "Nakita mo ba yung lalaki sa taas? May awe at duguan ng lugar." Yung asawa ko nasa labas, kausap ang isang lalaking lumabas din, pero hindi ko alam. Pumunta sa banyo. Paculate po? Pasensya na. Pasensya na, hindi kita narinig. Ilang minuto na nakalipas mula na mangyari ito. Saktong bago kita tinawagan. 2 minuto lang pala ang lumipas. Nandyan ka ba sa lokasyon na yan yun? Oo, nandito ako sa bahay kasi dito ako nakatira. Sige. Gusto mo bang ilagay ko ito? Wala akong ideya. Ayos lang yan. Ilan ang mga taong sangkot? Hindi ko alam. Alam niyo ba kung sino o ilan ang nadaaway? Kailangan ba ng medical na tulong? Wala, hindi ko alam. Nakikipag-usap ako sa 911. Ang lalaki ay si Cowboy. May kailangan ba ng medical na atensyon? Kailangan ba ng medical na tulong? Hindi namin alam. O baka hindi. Nasaan na ngayon ang mga suspect?
Sa tingin ko, isa ay naglakad papunta sa kalsada at yung isa pa ay nandun pa siguro sa lugar niya sa bandang itaas. Hindi ako sigurado. Nasa porch ako, kaya Sige, anong ginawa nung lalaking umalis? Saan banda pumunta yung lalaking yun? pababa at sa kalsada. Nasa parke daw siya, naglalakad. Sige, may pulis nang papunta dyan. Sige. Salamat po, sir. Di ko alam ang lagay ng babae sa loob. Sige, doon muna sila pupunta. Dalawa sila, kaya ang isa ay hahanapin kung nasaan ang lalaki at ang isa naman ay pupunta sa bahay para tsaking ayos lang siya. Pagdating ng pulis, agad silang nakipag-ugnayan sa tumawag. Sumigaw siya ng saplolo. Lumabas ang lalaki, kinuha ang kahon sa patio at umalis. Sige, nandun ang partner ko, kasama siya. Ano ang pangalan niya? Pumasok ang opisyal sa bahay. Dahil sa tindi ng eksena, isinensor ang bahaging ito ng video mula sa kamerang suot sa katawan. Pero rinig pa rin ang reaksyon ng opisyal. Ma'am, kailangan po ng mga paramedic dito sa ating kinaroroonan. Kailangan kong utusan si Siam Napot, 4 na punin siya. Sige, 57. Hanapin mo ang isa pang taong sangkot. Hello? 2 walang malay at duguang kao sa sahig. 10-4, 104. Uy, ma'am! Ma'am. 11-31. Pareho pong walang malay ang mga tao ko dito at hindi na sila gumagalaw. Isa siyang puting lalaki, may buong balbas. Nakaitim siyang damit, khaki. Mukhang pinatay sila. Nilaslas ang kanilang mga leeg. May pwede bang pumunta rito at i-secure ang paligid? Ayon sa pulis, may lalaking at babaeng duguan sa sahig ng bahay at tila nilaslas ang kanilang mga leeg. Ang babae ay natagpuan malapit sa pintuan. Hindi kalayuan sa kusina, may natagpuang kutsilyo sa lababo habang umaagos ang tubig. Pagkapasok ko sa gitna ng silid, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang suspect. Kinilala ng pulisya ang mga biktima bilang si Patricia, 62, at ang fiancé niyang si Sean Harrison Sr., 55. Iniulat ng mga tumawag sa 911 na posibleng sangkot si Sean, pero ngayon ay nakatuon na ang pulisya sa isang lalaking nakita ng mga saksi na umalis sa bahay. Security ba siya dito? Hindi. Nakita ko siya sa kalsada at sinubukan pong maging magiliw. Alam mo na ako. Kung sino siya. Balikan natin sandali. Bago dumating ang pulis, nasalubong niya ang suspect sa kalsada pero tumakbo ito palayo. Hindi ko layuning saktan ka. Tinitiyak ko lang na ayos ka. Oy, sandali lang. Lumapit ka muna dito saglit. Sandali. Tapos na ako sa lalaking subject. Dumudugo siya. Pigilan mo siya. May nagpapaputo. Ibig kong sabihin sa'yo, halika, kausapin mo lang ako sandali. Alam ko. Hoy Siri, tawagan sa speaker. Tinatawagan si Melis sa speaker. Hoy, naalala mo ba yung lalaki na may schizophrenia na nakausap natin minsan sa umaga? Sige, papunta na ako sa 57th Street mula 14th kaya. Sige, ayos yan. Pag nakita ko siya, pipigilan ko siya. Oo, mahaba ang balbas niya. Tayo mangging khaki na pantalon at itim na damit. Sabi ng opisyal, hindi ito ang unang beses na kitungo siya sa suspect at ngayon inuugnay na niya ang mga pangyayari. Pupunta ako. Akala ni Gran, bahay ito ng nanay niya.
Mamaya, i-check ko ang kanya. Uy, 8 at 5 dapat ka ba sa AutoZone? I-check ko ang kanya. Okay na, naayos ko na. Naayos ko na para sa'yo. Yung isa naman, sa tabi ng kotse. Tatawag ako. Ano ba mangyayari? Titingnan ko ang mga pinaghihinalaan sa bundok. Siguraduhin natin, wala naman. Yung kutsilyong ginamit ay nasa lababo. Hinuhugasan niya yung mga natira niyang pagkain. Sino ba itong si Con sa kanila? Naniniwala akong siya ang suspect. Patingin na ng litrato niya. Kinilala ang suspect na si Matijak, 36 na taong gulang anak ni Patricia na matanda na rin at kilala ng mga kapitbahay. May restraining order sila at sa alam po, hindi naman siya dapat nandito. Yun lang alam po. Habang lumilipas ang oras, hinanap ng mga pulis si Tomas hanggang sa may isang pulis na nakakita sa kanya sa isang apartment complex. Tumidil ka dyan. William, 21, nasa ikalawang palapag siya ng mga apartment sa may ika-57. Oo, pero sa tingin ko, bumalik lang siya sa unang palapag. Nakita mo ba kung saan tumakbo? Nakita ko siya sa ikalawang palapag pero bumaba rin siya sa 21 lang. May nagsabi sa akin na posibleng tumakbo siya papuntang Kanluran sa likod ng mini-mart na malapit sa plaza sa 14th at 57. May isa pang pulis na dumating din sa lugar para tumulong sa paghahanap. Ang huling lugar na nakita ko siya ay doon din sa huling lugar na nakita mo siya. Oo. Sige. Ulit 23 magsisimula na ako. Muling nakita sa ikalawang palapag ng apartment complex. Tom, gaano ka pa kalayo? Kung gusto mo lang malaman, ayusin mo na lang yan para sa akin. Nasa gilid siya or parang ganun. Mauuna siya ng kaunti sa akin. Ano? Sa tabi ng tubig, alas 1,121. Ako ay nai-report. Malapit sa AutoZone, sa Timog, na bahagi ng 57th Avenue West. Nakita mo na ba yung libo na yan? Yung lalaki sa BMW, kakapasok lang. Sige. Apat, mula 1,700, isang puting lalaki. May makapal na balbas, itim na kamiseta, khaki na pantalon. May natanggap na tip kaya nagmadali ang ilang pulis nang makita ang suspect malapit sa AutoZone. May lalaking puti bang nakakaki na pantalon sa loob ng tindahan? Wala. News ko! Oo, nakakaki na pantalon.
Nasa likod kami ng apartment. Napag-isipan na namin yun. Sa likod. Gaano katagal na? 5 minuto na ang lumipas. Dito ba sa bakod, sa likod? Oo, yun, Mayor. Yun, yung puti dyan. Nasa ibinagsak na bakod. Ang problema, bumalik siya sa gubat. Sige, Ting! Ay! Bumalik ka ulit sa harap! Dumaan siya sa kayumang bakod malapit sa apartment. Pumunta ka sa harap ng AutoZone. Habang nagsisiyasat ang mga pulis sa AutoZone, isang pulis sa patrol car ang tila nakakita sa kanya. Sa tingin ko, nakita na natin siyang naglalakad. Sa harap, maghintay ka muna. Mahal ko siya. Ayun na tayo. Sige, ulo orasan. 104. Komportable ka? Tumabi ka para sa akin, pare. Kailangan ko hawakan ng sapatos ko, tanggalin mo. Magkomento ka lang para makita mong live na tayo. Ako. Siya! Dinala si Thomas Matty sa presinto at agad siyang ipinasok sa silid na interogasyon. Sige Thomas, gusto ka namin kausapin tungkol sa isang nangyari ngayong araw. Okay, kailangan namin ng tulong mo. Ayos ba? Kailangan namin ng tulong mo para maintindihan ng ilang bagay. Pakiusap, ikaw ay nasa kustodya. Hindi ka inaaresto, pero ikaw ay nasa kustodya. Tama? Kaya kailangan lang kitang paalalahanan tungkol sa iyong mga karapatan. Ayos ba? Kung may mga tanong ka, Sabihin mo lang sa akin. sige, hindi naman ito malaking bagay. Tama? Usapan lang ito. Kaya nga ako. Tama. Nandito, parang napunta ako sa isang apartment complex. Hindi ko gusto. Parang itapon mo na lang kasi alam mo yon. Hindi mo maalala. Bata. Sige, tatalakayin ko lahat yan sa'yo. Ay ba? Sige. So Tomas, kakausap lang kita. Tama? Kung may mga tanong ka, itanong mo lang sa akin. Ayos ba? Ipinaalam kay Tomas ang kanyang mga karapatan sa Miranda at pumayag makipag-usap sa mga detektiv. Naiintindihan mo ang tanong. Oo, siguro kahit sino ay pwede kasuhan ng pagpatay. Oo, naiintindihan mo ba ang tama at mali? Oo. Tama? Halimbawa, ang pagnanakaw ba ay tama o mali? Oo. Ibig sabihin, Depende sa gusto mo, pwedeng gamitin. Para magnakaw sa tindahan, no? tama. Naiintindihan mo naman ang konsepto ng pagnanakaw, yung bagay na hindi sa'yo. Naiintindihan mo ba ang pananakit ng iba? Oo. Ayos ba manakit ng iba? Hindi. Hindi. Tama? Sige. Kung may mga tanong ka pa ulit tungkol sa kahit anong pinag-uusapan natin, sabihin mo lang sa akin. Sige. Saan ka ba kanina? Nasa Whole Foods ako. Sige. Naglakad ako papunta sa restaurant at naupo habang papunta roon. Ginagawa ko ito sa umaga kung nagawa ko. Sa Carnival, bangka. Simula na ako lumabas, pasensya na. Nasa tapat ako ng apartment at sinusubukan umalis. Nasa apartment complex ako. Sabi ko, naririnig mo ba ang ku? Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Naririnig mo ba ang mga sirena? Parang kamukha ako pero mas maiki ang buhok at mas malaki. Isa ba yung deputy? Hindi, parang may taong kamukha ko pero walang balbas. At kung ano-ano pa. Hindi mas like him, bro. Medyo mas palakitaw. Sige. At ako'y pahinga. Oh. Mukhang naririnig mo ang mga sirena. Mga pulis yan. Tumakbo ka ba? Oo. Hanggang sa umabot sa puntong. Dito mismo. At parang, kutsa, bahala na. Parang naglalakad lang. Ako naman, oo nga. Alam mo pa kung saan nakatira ang nanay mo? Oo, saan yun? Isa akong bro. Kakanan ba tayo? Hindi ko alam. Kaya gusto kong... Doon ka ba nakatira? Hindi. May gamit ka ba doon? Wala. Hindi, sige. Kailan yung huling beses? At wala akong telepono na gaya ng... Sige. Kung wala ako, ibig sabihin hindi ako nasa parehong kwarto, putang ina. Kaya, kailan ka huling pumunta sa bahay ng nanay mo? Nung inakusahan akong, binugbog ko siya. Sige, nandun ka ba? Kumuha ako ng burger.
Ayon sa pulisya, inaresto si Tomas 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa pag-atake sa kanyang ina at fiancé nito sa kanilang bahay na nagdulot ng bali sa balakang ng ina. Mahalagang detalye ito mamaya. May tanong ako para magkaintindihan tayo. Okay ba? Sa tingin mo, anong kulay ng pader na yan? Puti? Kung sabihin kong berde yan, totoo o kasinungalingan? Yan ay kasinungalingan. Tama, 'di ba? Kung sabihin kong puti ang pader na yan, tama, 'di ba? Kaya, naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng pagsasabi ng totoo at pagsisinungaling? Sige, kung sasabihin kong 5 taong gulang ako, totoo ba 'yon o kasinungalingan? Ano 'yan? Mukha ba akong 5 taong gulang? Hindi. Gusto ko lang siguraduhin na magkaintindihan tayo. Ayos? Siniguro ng mga investigador na nasa pamang isip si Tomas at alam ang tama at mali, pero hindi naging maganda ang resulta. Pasensya na. Ang totoo ay hindi totoo. Nandito ako para malaman ang mananalo. Para sa katotohanan tayo. Kausap ko si Alton kamakailan. Kinakausap ko siya kung paano makatanggap ng tawag mula sa kanila. Sinabi ko yon. Kaya bakit mo, kaya may sarili ba akong hukbo? May sarili ba akong bangka? Lahat ba ng yon ay pagmamayari ko? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Yun ba ang totoo? Hindi ko alam. Maaring ganon. Hindi ko alam. Titingnan natin. Bakit ako na ililipat ng mundo? Bakit ako na ililipat? Bakit ako siniset up araw-araw? Lagi ako siniset up. Ako ang biktima. Hindi, ito ang siniset up talaga ako kahit paano. May isang lalaki na gumawa ng tama. Nakuha ko ito sa kanya. Sige, okay. At naiintindihan ko, pero pagkatapos ay parang, ngayon balik na. Ngayon ako sa park, okay? Ang mga tao kung sino ako. Baka may nagpadala lang ng mensahe sa akin. Hayaan mo na lang siya. Wala akong pag-aari. Lahat ay akin. Ngunit wala akong kahit ano. Sige. Sige, ngayon, ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ko. I don't know what happened. I don't care what happened. I don't do it. There's video of you in that park, like leaving her house. It's on somebody's surveillance, but their ring camera. Do you know what a ring camera is? Oo, nakunan ka ng ring camera habang umaalis sa bahay. Kaya, ikwento mo na sa akin kung ano nangyari sa bahay ni nanay mo ngayon. Wala ako doon. Ayos, mag-on ako ng camera. Sabihin mong nandito, aalis na ako ngayon. Sige, tama lang. Wala ako doon. Kung naipakita ko sa iyo ang video mula sa ring, anong nangyari sa bahay ng nanay mo? Alam ko. Hindi ka pumunta. Narinig mo ba yun? Hindi. Hindi? Hindi. So, nakarecord na ba ang camera? Hindi pala na-on. Nandun ako. Hindi ko nakikita. Kailangan pa itong i-download mula sa ring. Kakakita ko lang ito sa telepono ng isang tao. Kaya mo ba itong ipakita sa akin? Sige, kailangan pa natin kunin ito. Hindi ko ito makukuha agad-agad. Umupo ka lang at panoorin mo, ulitin at balikan. Lasing lang ba o nakadroga? Lasing ako. Hindi ka naman lasing. Ilang beer ang nainom mo? Sige, 5 beer. Anong klaseng beer? Siya? Twisted. Sige, hindi na matulad ng course o kung ano pa man. Nasa ganong tasa yun. Jesus, hindi mo lahat yan na twisted. Droga. Kaya ikaw. Sige, dito. Sinabi. Sige. Kaya ako. Ano ngayon? May nangyari sa bahay ng nanay mo ngayon. At habang sinasabi ko sa iyo, ipinapakita ng video na ikaw ay umalis ng bahay. Nakuha na namin ang video at ida-download namin. Wala pa sa akin ang video ngayon. Ito ang dahilan kaya kailangan ko ng tulong mo. Sige, sabihin mo lang sa akin, may umatake ba sa'yo? Sabi ko na sa'yo, isa akong mahirap na programmer sa probinsya ng dahil ikaw ay. Hinila ka ba palabas mula sa bahay ng nanay mo? Galing ako sa iba't ibang panig ng mundo. Palagi akong napapalitan at sinasabing ang buhok ay ina-advertise. Naririnig kita. Bakit ako? Bakit ako nandito? Ako ang pinakamayaman sa mundo. Karamihan. Alam mo, ako walang tanong. Hindi ka. Tumingin ka sa itaas kapag wala akong pera at umiinom ako. Sinasagot mo ang mga tanong ko. Bakit ba ako narito sa mundo? Pagkatapos mo magpalit nun, lalapit ka sa akin. Hindi ka na kung sino ang dati mong iniisip. Tatanuin mo lang ako, kaya wala ring halaga. Kaya alis na ako. Sige. Hindi. Walang problema, ayaw mo, sige. Pasensya na. Wala problema, sige. Hindi na ako magtatanong pa, Tom. Ayos ba?
Kailangan namin kuning ang damit mo. Tumanggi si Tomas sumagot, kaya umalis ang detective sa kwarto. Pinoprotektahan to kayong lahat, pero ako pa ang sinisingil ng malaki. Saan man ako pumunta, may bagong kotse na naman. Pabayaan mo na lang ako. Sinabi ng detective kay Tomas na matatagalan pa bago siya makauwi. Sabihin na kinasuhan na. Sige, para lang alam mo, hindi kita tinatakot. Ipapaalam ko lang kung ano ang nangyayari. Sabihin mo kung bakit, o sige. Kung may mga tanong ka, pwede mo ko lapitan, di mo naman kailangan gawin. Gusto ko lang ipaalam na ayos lang, tapos bibigyan ka ng copy ng search warrant, papasok kami sa property mo, ayos lang. Si Tomas ay nakakulong na at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang inang si Patricia at sa fiancé nitong si Sean. Malinaw pa rin ang tanong kung bakit ito nagawa. Kinabukasan, bumalik kami sa crime scene para makausap ang kapatid ni Patricia at mas makilala si Tomas. Kailan mo huling nakausap ang kapatid mong babae? Huwebes, sinamahan ko siya para sa kanyang kaarawan. Ang kaarawan niya ay noong Biyernes, pero nilabas ko siya para mag-lunch bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan. May nabanggit ba siya tungkol doon? Ha? Pasensya na, yung anak niyong lalaki, yung panganay niya. Tomas. Salamat. Hindi, siya. Pareho lang. Palaging takot siya sa kanya. Alam mo yun? Takot na takot siya. Siya, alam mo yun? Siya... Ganon din ako kapag nagpuputol niyang damo sa bakuran. Lumingon ako sa likod, hinihintay ko siyang lumitaw dahil dati niya na ako nilalapitan doon. Alam niyang hindi siya dapat magtagal doon dahil may reklamo na ako laban sa kanya sa trespassing, kaya kailangan niyang dumating at umalis agad. Sabi ninyo kailangan nandyan siya bago ako tumawag. Pero pag tumawag na ako, wala na siya. Siyempre. Lahat kami natatakot sa kanya dahil hindi namin alam ang mangyayari. Natatakot ako kapag nagpunta kami sa korte, baka dantihan niya ako at ang mga anak ko. Umalis siya ng madaling araw at naglalakad sa dilim, kaya naglagay ako ng floodlights. Pero hindi, ibig ko sabihin, palagi siyang takot. Talagang natatakot siya. Ano bang aasahan mo kapag nakita mong, alam mo yon, na parang pinadhahagis-hagis ka na parang basahang manika? Siyempre. At bali ang balakang mo at ang ulo ng nobyo mo ay pinagsisipa hanggang halos madurog. Alam mo yon, ibig ko sabihin? Lagi lang siyang takot na takot. Mayroon bang isang bagay na nagpapagalit sa kanya? Kasi Tom, si Tom ay may delusyon. Totoo yun. Iniisip niya. Kung titingnan mo ang record ng korte, sinabi ng abogado niya kung paano napatunayang wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis. Iniisip pa niya nakikipag-date siya kay Katy Perry. Umalis siya ng Michigan, nagmaneho papuntang California. Humida sa tabing dagat at hinintay si Katy Perry. Tatawagan niya ako at sasabihin na siya. Nasa bahay ko lang si Katy Perry at iniisip niya may bilyon-bilyong dollar na ninanakaw sa kanya. Delusional siya at iniisip na may kinalaman sina Patty at Sean kasi doon sila nakatira. Ninakaw nila ang pera niya at gusto niya itong mabawi. Sabi ng kapatid ni Patricia, may history ng mental illness si Thomas at dating ang inisip na ninakawan siya ng pera ng nanay at fiancé nito. Tandaan, hindi unang beses naging marahas si Thomas sa mga kaso ng pananakit at burglary laban sa magkasintahan. Noong Mayo ng 2023, nabasa ang hukom na hindi kayang humarap ni Thomas sa paglilitis. Noong Oktubre ng taong iyon, binigyan siya ng conditional release sa isang group home at kailangan niyang sumailalim sa outpatient treatment at uminom ng psychiatric na gamot. Ayon sa pulisya, agad siyang umalis sa group home pagkarating niya doon. Nangako silang hindi nila gagawin dahil sa mga pangyayari. Ngayon, mga salita nila yan, hindi akin. Dahil sa mga pangyayari at sa nangyari, hindi siya palalayain. Nandako sila sa amin, at si Sean ay lagi nagpapaalala at namimilit. Ako, hindi mo talaga naiintindihan. Pinasok niya at doon siya tumira sa Valley West. Nahuli siya, pero pinalaya rin. Lahat ng ginawa niya, pinalaya siya. At sinabi ko noon na palalayain siya. Hindi. Ipapaalam namin sa iyo ang lahat. At gaya ng sinabi ko sa kanya, hindi man lang nila inabisuhan si Patty na pinalaya siya. Ako pa ang nagsabi sa kanya. Palagi kong tinitingnan ang record ng korte 2 beses araw-araw para malaman kung darating o aalis siya. Araw-araw akong nagtatanong sa departamento ng sheriff. Umaasang maaaresto siyang guli sa kung anuman. Di ba sabi mo nahuli ulit siya? Oo, nahuli siya. Tapos pinalaya rin siya. Pero hindi mo alam kung bakit siya nahuli ng pagkakataong yon? Oo, may nilabag siya. Kasi hindi siya pumunta sa Manitou Blends or Cornerstone. Hindi talaga siya pumunta. Hindi niya nagawa ang gusto nila.
Kaya dinala siya sa Sarasota County ng wala pang 24 na oras tapos pinalaya rin siya. Hindi alam ng court advocate na nandun siya, kaya hindi siya nahuli o nadala, pero outpatient pa rin siya. Alam ko dapat ay nananatili siya malapit sa Red Barn kung hindi ako nagkakamali sa isang halfway house. Sige. Kaya alam ko na yon, sinabi ko sa'yo. Walang saysay, hindi siya pwedeng humarap sa paglilitis. Pero masyado siyang tanga o masyadong magulo ang isip niya. Pero pwede siya maglakad-lakad sa kalsada. Maglakad sa kalsada at sundin ang mga patakalan, pero hindi ko maintindihan yon. Sabi nila, hindi siya pwedeng gumamit ng droga, hindi siya pwedeng magtaglay ng baril, kailangan niyang sumailalim sa psychiatric evaluation at lahat ng mga bagay na yon. Kung hindi niya maintindihan ang mga faso laban sa kanya tungkol sa pananakit, pero naiintindihan niya ang mga kondisyon para makalaya, talagang wala yan sa isay para sa amin. Tama ka. At pagkatapos kayo pa ang kailangan mag-asikaso ng bagay na dapat sana ay ginawa ng tama ng korte. 2 tao ang napatay dito dahil sa mga korte. Si Tomas Matiyay Kalaunan ay napatunayang sapat ang kakayahan upang humarap sa paglilitis sa kanyang kasong double murder. Pinili niyang isuko ang karapatan sa paglilitis ng hurado at sa halip ay pumili ng bench trial. Ibig sabihin ang hukom ang magpapasya ng kanyang hatol. Nagkaroon ng bench trial noong Abril ng taon nito, tumagal ng 1 araw. Pagkatapos, suriin ang ebidensya, hinatulan ng hukom si Tomas Matijevic sa pagpatay sa kanyang ina at fiancé nito. Hinatulan siya ng habangbuhay na kulong na walang parol. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at makikita tayo muli bukas para sa isa pang kaso.